And the next recommendation and the last one is that all the 20 senators and 100 congressmen listed in the affidavit of Janet Lim Napoles in connection with the pork barrel scam be investigated, and those who are incumbent senators and congressmen be made to go under preventive suspension without pay and allowances until the investigation is over. Napoles is now in prison. In the interest of fairness and justice, the erring senators and congressmen should not be treated above the law. The Congress was called the Philippines' biggest criminal syndicate in December 30, 2013 issue of Biz News Asia. Congress is the top obstacle to the progress of our country. Ay, matindi yung linyang yun, ha? Congress is the top obstacle in the progress of our country. Country. Ganon. Andito na po, umakyat na po ang ating cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay and formerly PhD student. Ayan. Bakit hindi lumalabas yung pangalan ko? Naka-black box. Failed PhD student. Ayan, no? Pasensya na guys, ha? Mahina ang internet dito sa Mindanao, kaya It's just a frog. mahina naman talaga yung internet dito sa Mindanao. Nakapag-internet ka na ba dito? Sa ano? Oo, no. Sa mga isla-isla? Sige nga. Kita mo. Kailangan, alam mo naman tayo, mahilig tayo sa backdoor. Kung kaya't, ayan. So, enjoy na enjoy ka dyan sa backdoor. Kasi ano alam mo girl, pagkatapos kasi ng mga panahon na nagkapetchay na ang hardin ni Inday, hindi na nagba-backdoor. So, nung naranasan ko mag-backdoor, ay, in fairness. Ang sarap ulit. Kailangan lang pala ng pampadulas para magamit yung backdoor, girl. So, hello everyone. Nandito po ako ngayon sa... Bumagsak ako sa PhD ko. Bakit ako mag-iimbento ng... Guys, bakit sa tingin nyo ako ay mag-iimbento na bumagsak ako? Hindi ba dapat ang magiging proud ako na, ay, bonggang-bongga, super bongga. Oh. Sinabi ko nga sa inyo, bumagsak ako. Oh, umuwi. Ganun yun, guys. Meron, nandun sa kontrata, nung scholarship, pag hindi ka nakapasa ng first semester, laglag ka na. Ganun talaga. Oh, balik na tayo sa topic. Anong topic yan, Joey? Anong pinagbabasa? Ito, binabasa ko yung ano, narinig mo ba yung first part ng letter? Binabasa ko yung love letter ng mga PMA graduates. Ayan. Narinig mo yung first part? Ulitin mo nga, from the top. From the top. Puta ka. Eto, kasi nga 'di ba sumulat nga uli yung sumulat yung mga PMA graduates. This time, the letter is addressed to the president. Kasi yung last time yung manifesto, directed yun towards the House of Representatives, 'di ba? And they weren't kind in that manifesto, 'di ba? Itong letter na to, directed to the president. And when it comes to the tone, mukhang mas sila dito, mas mabait sila dito. Pero strongly worded pa rin, pero mas mabait. And I think because kasi nga they are writing to their commander-in-chief. So parang mas mabait sila dito. So yung first part, ang sabi dito ng mga graduates ng PMA. Sandali lang muna akla, no? Ayusin muna natin yung buhay mo. Paano mo nakuha yung letter na yan? Ay, may nag-send sa akin. May nag-send ba sa yung makisig, matikuno, at kayo manggi, ganyan? May pagkaganon, yes. Ay, so ano to? Ang mga nag-send sa inyo ay mga makikising, matipuno, kayo manggi, at kaligatan, oo. Kaligatan, mga balingkinitan. Kayong mangging kaligatan, mga oo. Ganyan ba yan? So ngayon, sinento sa'yo dahil, naku baka dyang magno ka na rin ha, mahilig ka sa mga mga matitipuno, kayo manggi, balingkinitan. Yung gawa po ni Joey, naku napapariwara ng landas. Baka madimanda kanya ng bawsi. Diyos me. Anyway, ayun na nga. So matigas daw ba? Sabi ng isa dito, reader. Matitigas ba? Oh, well, eto nga, babasahin natin para mapagdesisyon natin kung matigas ba o hindi. Okay, let's do it. So yung first part, ayan. Yung first part, sabi nila, sabi nila, Dear Mr. President, with all due respect, we, the undersigned and retired graduates of the Philippine Military Academy, suggest that the 2024
national expenditure program match the projected 4.1 trillion 2024 national revenues. So ang sinasabi nila, i-match mo yung national expenditure program sa revenue. Posible yan, sabi gano'n ng mga graduates. Sabi nila, posible yan, this can be done by eliminating corruption that eats about 20% of the annual budget, eliminating pork barrel hidden in different names, eliminating the 450 billion unprogrammed fund, reducing the allowances of different committees in Congress, eliminating unnecessary travel expenses, reducing intelligence and confidential funds, removing the overpaid and weird to kasi mataas yung confidential fund ng Pangulo eh. Tapos commander-in-chief nila yon. Pero sila mismo nagre-request na, kasi yung Pangulo may pinakamalaking confidential funds at saka intelligence fund. Girl, baka naman ano lang naman to. Hindi po sila PMAers, mga graduates lang sila. Ano pa? Baka batch 74 at saka batch 80, 82, 83, 84. So retired. Mga retired, tapos merong mga... So pag retired na, ibig sabihin, civilian na po sila. Ibig sabihin po, they're just exercising their freedom of speech, ganon. Speech, oo. Okay, Correct. Ayan. Hi, sorry naka mag-camera kasi nga mahina ang signal dito sa Mindanao. Ayan. Okay. Okay, edi ito. So sabi niya, ito, with the total, and practicing all the austerity measures in the government offices. Sabi niya, yun daw yung way para mag-match yung revenue at saka expenditure ng gobyerno. With a total of 6.7 trillion projected deficits from 2023 to 2028, the unbelievable annual GDP growth rate of 7.3, Vex, hindi sila naniniwala doon sa sinasabi ng Pangulo na merong 7.3 growth rate ang GDP. Naguguluhan na ako dito sa mga commenters mo, gamit ka VPN sa Gaga, mahina na nga yung signal dito, kagamit ka pa ng VPN, edi na lalong mas humina yung signal. Ano ba? Ayun. Anyway, Tapos, edi ayan, and the 11.5 annual increase in our national budget for 6 years, our government will likely become bankrupt before the end of your term. Sandali, bakit magagaling sa math ang mga PMAers? May math ba sa PMA? Oo, no? Talaga? Ay, hindi ako nalalait mga patitipuno, makikisig at mga balingkinitan. Nagtatanong lang ako kung merong math. Ano ba yung math nila sa PMA? Ano, tawag dito yung, matindi yung math nila doon. Matindi yung math nila doon, parang yung math nila, parang ang katumbas ng math nila doon sa math nila sa UP, Kasi ako hanggang math lang ako hanggang algebra lang yung math ko sa UP. Lilinawin ko lang po sa mga makikisig, matitipuno at balingkinitan at matitigas. Hindi po ako nalalait, nagtatanong lang ako dahil wala talaga akong alam sa PMA, no? Huwag niyo po sana akong gurgurin dito sa aking hideaway. Yung math nila sa PMA pang engineer. Ay. Oo. Talaga itong mga to. Oo, no? Pang engineer ang mga math doon. Pang engineer. Okay. Oo, hindi ako papasa doon. Okay. Kaya pala hindi ako naging PMA. men in uniform. Yes. Ituloy mo na yan, girl. Okay. Ayun. So, yon. Please be reminded that the central bank was bankrupt before your family left the Philippines in 1986. Sabi nila. Yan. So, yun yung first na suggestion daw nila. I-match mo yung revenue mo sa expenditure mo. Ayan. By imposing austerity measures. Ganyan. Sandali. Austerity measures ang gusto nila. Tuloy. Ang sabi nila, tanggalin yung mga unnecessary travel expenses, wag itanggalin niyo yung mga pork barrel na pinagtatago niyo sa mga kung ano-anong pangalan, mga ganyan. So parang generally, parang sinasabi nila, magtipid kayo at saka wag kayong mangurap. Yung mga sinabi mo, hindi naman yun ang sinabi, girl eh. Oo, yun yung sinabi. Ayan o. Interpretation mo yun. Hindi niya sinabi magmangura. Sabi niya, this can be done by eliminating corruption that eats out 20% of the annual budget. Oh, hindi ko yung interpretation box, yun yung sinabi nila. May mga kuliglig daw. Huwag na kayo maingay. Baka malaman kung nasan tuloy ako, kung nasan eksako sa backdoor. Alam mo naman mga backdoor, Joey, no? Anyway, so sabi nila, wag daw. Ang suggestion nila is i-match the National Expenditure Program, match the projected national revenue. And this can be done by eliminating corruption that eats out 20% of the annual budget, eliminating pork barrel, eliminating 450 billion on program funds, reducing the allowances of different committees
in Congress, eliminating unnecessary travel expenses, reducing intelligence and confidential funds, removing overpaid and unnecessary position in the government, selling the perennial losing GOCC, and having more PPPs to reduce to the minimum funds for construction that are sources of kickbacks and practicing austerity in all government offices. So basically sinasabi nila, tanggalin lahat ng mga corrupt practices and maging matipid naman kayo at the same time. So magmamatch yung revenue natin doon sa expenditure natin. Kung hindi kayo mangungurap at magtitipid tayo, mukha bang matipid? Sige lang, naglalakad ako. So, ano ba yun? Kailangan magtipid daw. Grabe naman yan. So kung magtitipid, ibig sabihin, hindi ka na pwede pumunta sa mga concert. BBM. Ay, bakit naman? Your personal money nila yon, no? Paano mo alam na personal money nila yun? Okay, Sabi! Wala pa akong dokumento, pero yan ang naririnig ko. 99% po yan. Na personal money nila yan. Wala pa akong dokumento, pero yun. Basta personal money. Hindi ka naniniwala ang personal money nila? Hindi, kasi nagsalita na yung yung commander ng PSG na sila yung nag-decide. O paano yung pag sila yung nagpagamit ng resources? Paano magiging personal money nila? Sila bumili ng helicopter? 'Di ba? Bakit? Pwede naman sila nagbayad ng gasolina o hindi ba pwede ang ganyan? Hindi. Oy, bakit hindi pa pwede? Siyempre, Bex, talaga. So ngayon, anong intention ng mga makikisig, matipuno, matitigas, malingkinitan, at kayong maging mga kalalakihan ang pagpapadala sa iyo ng sulat na yan? Well, eto, ang tawag dito, actually, hindi naman mismo yung mga kayumangging kaligatan ang nagpadala sa akin. Mayroong intermediary. Ayan. Mayroong intermediary na nagpaabot, na talagang nagpaabot nun. Ay, umiiwas ka, ha? Umiiwas ka, Umiiwas. So ngayon, Isipin ni Galema, ay ganun ako ka-close. At gurgurin ako ng wagas. Alam mo kung gurgurin ka. Hindi gurgurin nyo, tangina nyo. Anyway, yun na nga. So, ganun pala yan. So, ngayon, hindi sila naniniwala sa math. Alam mo, pag hindi naniniwala sa math ng administration. Alam mo, pag hindi naniniwala sa math, ano yan, ha? Hindi yan scientific. Yeah. So, scientific pa sila? Kaya ganyan sila? Or, ano ba? Magpakita ka naman, Mrs. Mahina ang dito, ang internet. Ano ba? Mahina talaga. Diyos mio. Ano ba yung, di ba meron na dito Starlink? Hanap nga ako ng Starlink para magkaroon ng magandang signal. So ganun na eksena, girl. So, anong ibig sabihin yun? Anong ibig sabihin? Well, yun ang sinabi nila. Please be reminded that the central bank was bankrupt before your family left the Philippines in 1986. So, sinasabi dito ng mga graduates of PMA na bakla, hindi kami naniniwala dun sa 7.3. Yung trend ng administration mo, sinasabi may 7.3 na growth na hindi ka panipaniwala. Increase ng budget mo, 11%, 11.5% every year. Kasi meron na silang 2023 at saka 2024 basis dyan to calculate the increase of the budget. So meron silang basis for that. Sabi nga, if we're going to continue at this rate, ganyan ang budget increase mo, ganito yung projected mo na GDP growth na hindi man kapanipaniwala to begin with, mababang karote tayo bago ka bumaba ng posisyon mo. Sandali, paano sila hindi naniniwala? Meron ba silang mga dokumento? Ay hindi na nila in-explain. Basta yung kanilang math daw, according to the math of the administration, is not mathing. It is not mathing very well. Para namang hindi katotohanan yun. Hindi ka panipaniwala na kaya nilang mag-calculate? Hindi ka panipaniwala, nagkamali sa math. Diyos mio, meron nga silang math major na kasama, no? Parang, I don't think the mathematics is wrong. Doon pa rin tayo doon sa math major, di ba?
Oo, hello naman. Diyos ko, no? Military math, pagkatapos math major na na UK educated. Doon tayo, di ba? Oo, pero hindi naman kapani-paniwala yan, di ba? Mm. Maingay ba ako? Hindi ko. Hindi ba yung background ko? Hindi naman. Hindi naman. Ayan. So, doon na tayo sa number 2. Sa number 2, Okay, number 2. ayan. Sabi nila, yung second nila na suggestion is the implementation of the Maharlika Investment Corporation be totally stopped and the 50 billion and 25 billion of Land Bank and DBP respectively be immediately returned to them. As earlier pointed out by economic experts, the MIC cannot be justified mainly because the government does not have excess funds and its investment portfolio is highly speculative. Please be reminded that the salaries and pensions of all government employees are deposited in Land Bank. Any adverse development in Land Bank will cause panic among us. Ayun. So the interest of the men in uniform here is the liquidity of Land Bank. Kasi nandun daw lahat ng pensyon nila. So yung land bank, may liquidity issue? Yan yung mga reports, di ba, before? Kasi, when the Maharlika Investment Corporation was not yet fully set up, di ba bago sila nag-announce kung sino magiging chair ng Maharlika Investment Corporation, nagpa-release na agad ng pera from the seed money from DBP and Land Bank, di ba? In-question yan na parang, why would you do that? Tapos nagalit nga sila nun actually, yung part na yun, nagtataka rin ako ba't hindi siya umingay ng ganun kaingay. Kasi, all banks would be required to maintain certain level of liquidity. So, anyway, yun. So, yun sinasabi nila na parang dapat yung pera, hindi nyo binigay yan sa Tapos nung binigay, hindi naman, di ba hanggang ngayon wala pa namang, meron bang clear na investment plan ang Maharlika Investment Corporation? Have they done something? Meron what? Investment plan? Meron na ba silang mga investment projects? Kasi yung pera nasa kanila na eh. Ah, talaga? Oo, naibigay na yung pera sa yung 50 and 25. So yung pera nakatenga? It looks like it. Magkano yung pera? 50 billion and 25 billion. So 75 billion. Mm-mm. Bakla, magkano lang yung railway sa Mindanao? 60 billion lang ata yun. 83 billion, 75, o 8 billion na lang ang kulang, paluwalan muna. Meron na tayong train sa Mindanao. Kaya nga meron na dapat train dito sa Mindanao, no? Diyos ko, ang hirap-hirap pa naman na, my God, can you imagine, no? Ayoko na lang magsalita. Ayun. So, binabati ko po mga nasa Mindanao, mahina pong internet ngayon dito, nakakaloka. Hindi na talaga nagbago. Hindi kasi, Joey, pag wala ka talaga sa center, sa lungsod, mahina ang internet. Oo. Yes. Ayun, So, tsaka yung last part, yung sabi nila, any adverse development in Land Bank will cause panic among us. Ayaw mong nagpapanik ang mga men in uniform, di ba? Oo nga, may landslide nga. Kaya nga, ayoko na magsalita. Ito sabi ni EB, ito may si Kuyang EB dito. Sabi na DBP and LBP were flagged by BSP since their capital adequacy ratio went down after remitting their 75 billion contribution to MIC last October. Finlag pala ng BSP. I remember, itong si Kuyang EB, may write-up siya about it eh. May write-up siya dyan eh. Di ba Kuyang, nag-ano ka dyan eh, nung matunog yung issue na yan, na nirelease na yung pera sa DBP and LBP, sa DBP at sa Land Bank of the Philippines. You wrote something about the capital adequacy ratio. Basically, that is the required liquidity level ng lahat ng financial institution. Minomonitor yun ng bonggang-bongga Minomonitor yun ng bonggang-bongga ng BSP. So, according to Kuyang EB, na-flag daw ng BSP. Kasi automatic naman yun eh, kasi monitoring lang yan eh. Ang tanong, why, despite being flagged, bakit tinuloy pa rin? Yan yung tanong. Talaga? Baka nga kailangan talaga ng investment. Anong petsa na? Last year pa to. Oo. Parang sarap ng pagkain, girl. Abay, ang sarap ng pagkain mo. May naamoy ako masarap na naluluto. Te! Ang amoy! Ang sarap ng, alam mo yung amoy na parang
ano to yung bagoong na piniprito? Umami. Umami. Ganyan, na-miss ko tuloy ito. Hello, hello. So ganun ang eksena. Yes. Kailangan nga, alam mo girl, ako'y naniniwala na ang gobyernong ito ay kakaiba. Okay? Because this government would like to take its time. Ito naman, di ba, na kailangan pag-iisipan ng maraming bagay, ganyan. Ikaw naman kasi, ito si Duterte kasi, pabugso-bugso ng damdamin, no? Kung gusto niya, gagawin, ganyan. Ito, ibahin mo itong gobyerno ito, Joey. This is a government that would like to take its time. O, ikaw rin eh. Napakasama ng ugali mo. Ano sabi mo naman? Ano naman ngayon kung magto 2 years? Ano ba, kailan man na-aprobahan yan? Yung pera-pera na transfer. Last year, before August to Kuya EB, no? Kuya EB, di ba? Parang, kasi yun yung time na sinuspend, alam mo yung nagkaroon ng kaguluhan tungkol sa IRR, yung sabi isususpend, yung nagsalita si Jock, no, na isususpend muna. Pagkatapos, nagsalita si BBM na, anong suspend? No, go tayo! Ayun yung hindi niya alam na sinuspend. Yun yung sabi na isususpend. Tapos sabi ni BBM, may mga bali-balita nga sa media, isususpend daw, hindi naman totoo. Hindi naman totoo. Tapos pumunta siya ng Saudi Arabia. Nilaunch niya yung fund. Yun na nga. Pero inaano ko, girl, parang, parang inaano ko na, saan mo siya i-invest? Parang, at ang ano ko lang dito is, ano pang nangyayari, Char? Well, ang malaking tanong dyan, puta, ba't atat na atat kayong kunin yung pera ng LBP at saka ng DBP pagkatapos wala naman pala kayong plano, mga putang ina nyo. Diba? Oo. Diba? Ginulo nyo pa yung mga bangkong nananahimik, diba? I mean, if it's something, hindi ba dapat yung parang least impact doon sa mga financial institution na yon ang iisipin mo? Kasi, sineset up nyo pa yan or whatsoever, tapusin nyo munang maging pulido yung structure ninyo. Pag may plano na kayo and what not, ganun, saka nyo i-enforce, batas naman yan putang ina, gumawa na nga kayo ng batas Saka nyo i-enforce na parang, kailangan na namin yung seed money. Diba? Ang nangyari kasi, atat na sila, hindi pa platado yung IRR, hindi pa ganyan. Kinuha na nila yung pera. Naku, kakaiba yan, ha? So, kaya ngayon itong men in uniform ay... Natatakot sila dahil baka nga magkaroon ng meron nga daw liquidity issues ang Land Bank of the Philippines. Kasi 50 billion yung galing sa Land Bank Sabi nila, Mr. President, nandyan ang aming mga pension. Please be reminded that the salaries and pensions of all government employees are deposited in Land Bank. Any adverse development in Land Bank will cause panic among us. So, ang sinasabi dito, ito interpretation ko to. Anong mangyayari pag nagpanic ang men in uniform? Hindi maganda. Diba? Hindi po natin gusto na nagpapanik ang PMA graduates. Kasi hindi sila panikero di ba? Sandali, tinitingnan ko lang ang mga balita about land banks liquidity. Kailangan tayo ay, medyo naman tayong, magkaroon naman tayo ng maayos na, kailangan natin i-cross-check yung sinasabi nila na baka. Ngayon, tingnan natin ang financial health ng land bank. So, ano ba ang financial health ng land bank? Okay. Meron ba? Actually, to be fair, wala namang parang kasi yung pag-flag ng BSP, hindi naman ibig sabihin na pangit yung financial situation ni Land Bank. Ang sinasabi lang doon is that because you weren't able to follow the prescribed liquidity ratio, you are at a high risk of, pagka nagkaroon ng, kumbaga wala kang buffer kasi. Wala kang buffer. So, kumbaga, high risk yung situation mo. Yun lang naman yung sinasabi doon. Ay, nako. Parang hindi ko siya maintindihan. Ayun. Anyway. Bakit mo si Laika? Nandiyan si Laika. Oo nga. Alam ko most of government. Mami, nagkakit ka? Bakit ka Laika? Matuwas ako sa live na to. Magtuos tayo. So, mabilis na live lang to dapat mabilis nga. Usually ang live mo 4 hours. Ano ba naman yung 2.5 hours? Mabilis yun.
Ayan, Mami Laika, akyat ka na nagpapakain doon. Nasa farm yata si Mami Laika ngayon. Bakit talay ka, umayos ka? Tigilan mo na yung mga mga nag-aararo sa bukid. Anyway, so ganun ang walang problema ang land bank, na natakot lang sila. Umakyat ka, Laika, wag ko natakot lang sila dahil nga hindi na sa disposal wala na sa disposal ng land bank yung 50 billion na yun. Hindi na nila magagamit yun, hindi na nila magagalaw yun eh. Nalagay sa high risk yung situation ni land bank because of that. Dahil kasi wala na silang hindi na sila umabot dun sa required na ratio. Ito ba yan? Ano yun? BSP regulation yun, bakla. Ha? Totoo ba yung BSP? Na-check ko sa'yo. So, may sabi sa akin nun, may troll, SAS, wag lang puro BSP ang reference. Tingnan mo, maraming naiuwing trabaho si BBM. Parang, ha? Naiuwing trabaho? Bakit hindi ko magiging reference ang BSP? Ano? Sabi, bakla, anong gagawin natin? So ngayon, ipapaliwanag natin maayos. Ang 50 billion, nasa Maharlika. Yes, it is, under the disposal of Maharlika na, of MIC. Baka kinuha si Recto para siyang mag-manage. Hindi, nag-assign na sila ngayon ng meron ng presidente yung Maharlika Investment Fund eh. Sino presidente yan? Galing siya sa Office of the President. Teka. Maharlika Investment Corporation President. Ayan. Rafael D. Consing Jr., President and CEO of Maharlika Investment Corporation. So, anong background niya? Taga saan siya? Dati siyang teka. Ang alam ko siya before dito, nasa Office of the President siya nag-work. Teka, asa ba to? He previously served as an executive director of the Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs, appointed as the handpicked head of Maharlika Investment Corporation on November 13, just days after the government finished tweaking the IRR. Yan yung sinasabi ko, wala pang presidente sa Maharlika Investment Corporation. Yung pera na ibigay na. Ha, bakit? November 13 lang, di ba? November 13 lang siya na nag-take ng oath eh. Kailan nangyari yung lipatan ng pera? Si Rafael Consing daw may kaso. Anong kaso? Si Rafael Consing may kaso. Talaga ba? Ano yan? Chismosa kayo, ha? Rafael Consing Jr. cases. Sinagot naman daw niya, ang mga kaso daw sa kanya ay na-dismiss. Na-dismiss naman pala eh. Huwag na kayong epal. Oo, dismiss naman na daw yung mga kaso against him. Ayan. Okay, ayan na nga. So pumunta na tayo sa number 3 suggestion. Yung number 3 suggestion nila is that Finance Secretary and Land Bank Chairman Benjamin Jokno be fired immediately. Pero na-fire, di ba na-fire na sila? No? December 30 pa kasi itong sulat na to eh. December 30 pa. That Finance Secretary and Land Bank Chairman Benjamin Jokno be fired immediately for investing 50 billion of Land Bank's equity in MIC. He violated the single investment ceiling and compromised the stability of Land Bank. In addition, he insulted the MUP, military and uniformed personnel, and trivialized their roles as defenders of the country, consequently diminishing their trust and confidence in our government and in your leadership. So, galit pala talaga ang militmen in uniform kay Jokno. Bakit? Di ba, finload kasi ni Jokno yung idea na i-reduce yung pension ng mga
i-reduce yung pension ng mga militmen in uniform. Actually, nagsinungaling nga dun si Jokno kasi naalala ko yan before, nung ina-explain niya kung bakit dapat i-reduce. Ang mga reasons kasi niya doon, sabi niya, masyado kasing malaki na yung allocation natin sa budget ng mga para sa pension daw ng military personnel, ganyan-ganyan. Tapos nagsinungaling siya dun sa part na nakausap niya na ang mga military personnel. At sinabi niya na nag-agree naman daw ang mga ito sa suggestion niya na i-reduce. Ayun naman pala, ay hindi. Hindi naman pala niya pa nakausap. Ayun. Tapos wala pa naman palang consultation talaga. Actually, nagtanong rin ako dun sa mga men in uniform na kakilala ko. Sabi nila, hindi, wala pang consultation naganap. Ibinaba na lang sa amin yan. Na, yun nga, i-reduce daw yung kanilang mga benepisyo. Tapos, Ayun. nawala si Joey. Narinig niyo pa ba ako? Nakakaloko si Joey nawala. Joey, bakit mo ko iniwan? Ako na mag-isa dito, Joey. Bakit mo ko iniwan? sorry na. Nawala ako, nagulat ako, nawala ako. Ayun. Ano ba yan? Nakakaloko. So yun, ganon. Well, sumulat sila nung December 30 at kailan ba nawala si Jokno? Okay, and the next recommendation? And the next recommendation and the last one is that all the 20 senators and 100 congressmen listed in the affidavit of Janet Lim Napoles in connection with the pork barrel scam be investigated, and those who are incumbent senators and congressmen be made to go under preventive suspension without pay and allowances until the investigation is over. Napoles is now in prison. In the interest of fairness and justice, the erring senators and congressmen should not be treated above the law. The Congress was called the Philippines' biggest criminal syndicate in December 30, 2013, issue of Biz News Asia. Congress is the top obstacle to the progress of our country. Ay, matindi yung linyang yun, ha? Congress is the top obstacle in the progress of our country. Of our country. Ganon. Oo, yun ang pinakamabigat dito. Ulitin na natin, Congress is the top obstacle to the progress of our country. Ayan. Malambot yun sa'yo, dapat merong, may hagod. Congress is the top obstacle to the progress of our country. Ganon. Ayan. Ilalagay natin yung banner. Congress is the top obstacle to the progress of... Sandali daw, meron daw isang love letter. May love letter daw si Pulong tungkol sa kanyang 51 billion pork barrel. Ako, niloloko naman tayo ni Pulong. Basahin nga natin yan. Ano ba yan? Hanapin mo nga, girl, yung love letter. Asan yung link ng love letter ni Pulong? Naku, niloloko. Ang tawag dito, yung una pa yatang statement niya ni Pulong. Sabi ni Pulong. Teka, ano ba sinasabi nito ni ano? Buwag yun na yung top obstacle in the ano yung sinasabing ano? Asan yung love letter ni Pulong? Hindi ba yan yung yung statement niya nung una pa lang, yung sa PIPI? Yun na yata yun. Wala naman siyang in-issue na after nun eh. Diba? Ay naku, yung nga kaming gambalain dito, ang ayos-ayos sa mga usapan namin dito, tapos sa singit-singit kayo na wala naman kayong ambag na maayos. Sakit sa ulo. Okay, next. Next, Ayan. So, yun na yung apat na. Finish na yun. So, may closing remarks na sila. Sabi Okay, nila, closing remarks. Okay. please be informed that we voted different presidential candidate in May 2022 elections. But now we are one in wishing you success because your success is our success and your failure is also our failure. Ay, failure na naman. Sakit naman ng mga salitang ganyan. Tinatamaan ka ba? Oo. May God give you more wisdom and discernment as you lead us during these critical and challenging times. Most respectfully, signed by the graduates of PMA. Sabi dito, when kayo gagalaw si Inday? Naku, huwag kayong umasa kay Inday na gagalaw siya. Hindi, isang tao lang po si Inday. Ang tanong ganito, nung ang nag-meet siya ng French Revolution, hindi po isang tao. Anyway, so ang eksena, Ito ang Joey. eksena.
So, Joey, dahil sa nabasa mo na yung kabuuan, give us a malikaing sanaysay ng buod ng letter. Well, hindi sila masaya. Sabi ko nga, In short, hindi sila masaya? oo, hindi sila masaya. Ilan ba yan? 5? Ang pumirma, Oo. sa unang bugso sila ay 23. Ay, 23 lang pala. Okay lang yun. 23 lang pala silang hindi masaya. 23 silang pumirma. Hmm. Doon sa kasi yun lang yung pumirma noong December 30. Anong petsa na ngayon? Di ba yung naalala mo yung love letter nila sa House of Representatives? Nag-start lang rin naman yan ng 20 plus Ay parang less than, parang una nga parang mga 10, 15, mga ganun lang di ba? Tapos umaba ng umaba. Yung spelling ka raw sa obstacle. Ano ka, may dyslexia ka na rin katulad ko? Teka. Oh, ito na. Ano bang pagkasunod? Obstacle. Pasensya na. Wait. Obstacle. Ano ka, dyslexic? Katulad ko? Ano ba yan? May pagka, pero hindi ako diagnosed, pero meron akong ganyan. Congress is a top obstacle to the progress of our country. Oh, ayan na. Kung 23 lang kayong hindi masaya, huwag nyo na i-release. Nakakahiya. Ayun. Iikot-ikot na lang natin. Tayo na lang mag-usap. 23 lang pala kayo hindi masaya Ayun. Pero tandaan mo, yung 23 na to ay, many of them are in the topmost position. Active? Many of them are active. May mga retired din. May mga retired din. So sa 23 na yan, may active. Kaya hindi pwede yan ilabas, Joey. Yes. Kaya ipasa-pasa nyo na lang sa amin. Ayun. May active. Kaya di ba yung bungad ng letter? Ang kilala ko. We, the undersigned, diba? Ayun. We, the undersigned, and the retired Kinembular, and retired graduates of the Philippine Military Academy. Baka nga retired na sila lahat. Hindi ko sure. 84 ba retired na? Oo. Seryoso? Oo, kasi pag 84 sila, ibig sabihin naka 40 years in service na sila. 80 na sila ngayon, oo. Wala na yan. Kaya hindi yan papansinin nila Galema at Kuti. Bakit nila finer si Jokno kung hindi nila papansinin? Kaya nila finer si Jokno kasi kailangan nila ipasok si Recto. Hindi dahil ni-request hindi dahil ni-request nila. Kasi di ba matagal lang usap-usapan niya na ipapasok si Recto. Diba? Pero matagal na rin kasi yung galit nila dahil nga may asang talaga sila kay Jokno dahil nga dun sa pension nila na pinanggigilan ni Jokno. Ah, okay. O baka ngayon din asang sila kay Jokno. So ibig sabihin, well, ano lang, wala naman masyadong impact. Sinabi lang naman nila na Congress is the greatest obstacle to the progress of our nation. So, wala naman impact yan. Diyos ko naman, para naman tatabla ng hiya itong mga congressman na to, no? Bakit daw si Recto? O bakit hindi? Ano ba meron sa Recto? Di ba yung mga magagaling Snatch yan. Yung nag-ice pick. Grabe. Ay, mga magagaling gumawa ng documents. O. Mga mameke. Ayan. O hindi ko sinasabi na si Ralph Recto. Yun. Sinasabi ko lang, ang impression ng mga tao sa Recto Avenue, kayo naman, Diyos ko Lord. Kung nga kayo gumawa ng intriga, intrigero kayo Wala naman kayong dokumento, pero 99% sure kayo. Ano masasabi mo dun, girl? Ano masasabi mo sa aking point of view na wala akong dokumento, pero 99% sure ako? Yung sa na personal funds ang ginamit. Yung personal fund ko, ganyan. Parang parang yun yung mga posisyon na nakakaloka. Yun yung mga posisyon na manghihina ka na lang na parang bakla, nag-o-occupy ng government office. Pagkatapos, gumagamit ng government resources. San mo nakuha yung conclusion na personal money ang ginamit niya para doon putang ina mo ka? Diba? Bakit mo kumura? Yan lang naman ang opinion ko na personal money. Personal money yung ginamit nila ng gasolina ng helicopter. Bakit ba?
O sino man yung nagsabi niyan. Yung mga ganyang conclusion. Parang, talaga? Diyos me, the mere fact that you are occupying a government office, you are using a government resources, it is presumed that you are not using your own money. 'Di ba? Kung para maniwala tayo na, I mean, kahit nga kahit nga kotse mo or eroplano mong pang sarili yung ginamit mo diyan questionable pa din yun But syempre siguro kasi nga parang dahil nga kung kunwari ang ginamit mo private helicopter mo at hindi government helicopter, 'di ba? Maaring hindi siya lumaki, pero still that can still be questioned. 'Di ba? Na parang pera mo ba talaga yung pinanggasolina mo diyan sa helicopter? But in this case, it is a government resources. Kinonfirm na ng PSG na sila yung exhibits na gumamit ng helicopter ng presidente. Sinabi lang nila, helicopter yung ginamit. Pero hindi nila sinabi na ang taong bayan na nagbayad ng gasolina. Magkaiba yun. So, paano marirelease yung paggamit ng helicopter? Kung, diba? Okay na lang ma-release yung helicopter, pero sinasabi ko, sila naman yung nagbayad ng gasolina. Pero linawin ko lang wala pa akong dokumento, pero 99% sure ko. Di sige. Nakakaloka yung gano'n, no? Na parang 99% sure po ako. Wala pa akong dokumento. Hindi ko pa po nakikita. Di sige, di ako, sure na sure din ako na umuutot siya ng rainbow with a hint of cinnamon and huwag niyo hanapan ng dokumento, pero sure na sure ako